Pinag-uusapan ngayon sa NBA ang magkaroon ng expansion. Dalawang lungsod ang palaging nababanggit, Las Vegas at Seattle. Bagong team, bagong era. Pero ang Seattle, hindi naman talaga bago sa NBA. Dati na silang may sariling koponan. May championship, may MVP, at may malakas na fanbase. Tapos bigla na lang nawala. So, bakit nawala sa NBA ang Seattle? Tara, kwentuhan tayo. They rotate it over to Campbell for the baseline. Flip won't go. Kemp ball over that rebound like a bad suit. Out of backcourt, he comes out of the blocks on fire. Oh, raging right hand. Ang Seattle Supersonics ay tinatag bilang NBA expansion team noong 1966 at nagsimulang maglaro noong 1967 to 1968 season. Ang franchise ay ibinigay ng NBA kay Sam Schulman, Eugene B. Klein at grupo ng investor para dalhin ang basketball sa Seattle. Ang unang major league sport team ng lungsod. Ang pangalang Supersonics ay kinuha sa aerospace at aviation industry ng Seattle, lalo na sa mga Boeing at sa proyekto nila noon para sa supersonic transport. Isang futuristic supersonic jet na noon ay inaasahang magiging malaking progreso, pero kalaunan ay hindi naman natuloy. Kaya ang team ay kilala rin sa tawag na Sonics. Gaya ng ibang bagong NBA team, nagsimula ang Sonics bilang mahinang team. Pero umangat ang team at nakarating sila sa NBA Finals ng dalawang sunod na season, 1978 at 1979, na pinangunahan noon ni nila Gus Williams at Lenny Wilkins. At noong 1979 din, nanalo ang Seattle Supersonics ng kanilang una at tanging NBA championship, kung saan tinalo nila ang Washington Bullets in 5 games. Ilang players na nakilala sa Seattle ay sina Gary Payton, Shawn Kemp, Spencer Haywood, Nate McMillan, Jeff Green, Ray Allen at kahit si Kevin Durant na abutan pa ang Seattle Supersonics. Noong unang bahagi ng 2000s, ang may-ari ng Seattle Supersonics ay si Howard Schultz. Oo, yung CEO at owner ng Starbucks. Pero kahit malaking pangalan si Schultz, nahirapan pa rin ang Sonics sa arena issue. Ang home court nila noon, ang Key Arena, ay itinuturing ng luma at maliit kumpara sa modern NBA arenas. Gusto ni Schultz na ipa-upgrade ito, pero aabot daw sa $100 million. So ang gusto ng owner ng Sonic, magkaroon sila ng partnership ng City of Seattle para mapatayo yung arena. In short, ayaw niya suluhin yung gastos. Pero nung time na yon, ayaw ng City of Seattle na maglabas ng pondo o gamitin yung tax ng mga tao sa pagpapatayo o pag-renovate ng arena. Pareho naman sila may point. So yun, dahil walang malinaw na kasunduan, napilitan si Howard Schultz na ibenta ang team noong 2006. Ayaw niya pa nga bitawan ng franchise noon, wala lang talaga siyang choice. Dito na pumasok si Clay Bennett, isang negosyante mula Oklahoma at miyembro ng Professional Basketball Club, isang ownership group na nakabase sa Oklahoma City. Nang bilhin nila ang Sonics, umasa ang mga fans ng Seattle na bagong owner, bagong simula at bagong arena sana. Dahil bago ibenta ni Schultz kay Bennett ang Sonics, ang tanging kondisyon niya ay dapat manatili ang franchise sa Seattle. So nagplano si Bennett na magpatayo ng bagong arena sa Renton na aabot daw ng nasa $530 million. Pero dito nagka-problema. Ayaw talaga ng city government na gamitin ang tax money ng mga tao para sa isang sports stadium. Renovation nga ng dating arena, ayaw, bagong arena pa kaya. Tsaka may batas noon ang Seattle na naglilimita sa paggamit ng public funds para sa stadium. So again, walang kasunduan, walang approval, walang bagong arena. Kalaunan, isang minority owner ng Sonics ang nagsalita at nagbulgar ng mas masakit na katotohanan. Ayon sa kanya, mula pa sa simula, wala naman talagang intensyon si Bennett na manatili sa Seattle. Yung mga pangakong arena at mananatili sa Seattle, etyos lang daw yon. Ang totoong plano raw, ilagay ang franchise sa Oklahoma City kung saan mas malaki raw ang kikitain. So anong basis nila? Bakit sinabi nila na mas malaki ang kikitain sa OKC? Ganito kasi yan. Noong 2005, hinagupit ng Hurricane Katrina ang New Orleans. Dahil dito, napilitang lumikas ang New Orleans Hornets at pansamantalang lumipat sa Oklahoma City sa loob ng 2 taon. Kilala sila nga noon bilang OKC Hornets. Habang naglalaro ang Hornets sa OKC, punuan ng arena gabi-gabi. Doon nakita ng mga NBA owners kung gaano kamahal ng Oklahoma City ang basketball. Kaya noong 2007, inanunsyo na ni Clay Bennett na ililipat niya na ang Sonics sa Oklahoma City kapag natapos na ang lease contract ng Key Arena sa 2010.
Pero hindi na nakapaghintay si Bennett. 3 taon pa nga naman daw ang hihintayin. Masyadong matagal yon para sa kanya. Ang ginawa niya, nag-file ng arbitration, dinaan sa korte at settlement para tapusin ng maaga ang kontrata sa Seattle. Kaya noong November 2007, kinausap na ni Bennett ang NBA Commissioner na si David Stern at tuluyan ng sinabi na aalis na sila ng Seattle. Sa puntong ito, ang bagong owner ay naging most hated sa city ng Seattle. Para sa mga fans, tinraidor sila ng bagong owner. Umabot pa sa puntong kinasuhan ng City of Seattle si Bennett para lang magpanatili ang franchise. Pero sa huli, nagkaroon ng settlement. Nagbayad si Bennett ng $45 million at tuluyang pinakawalan ng Sonics. Dahil sa gulo, nagbotohan ng NBA Board of Governors, ang 30-team owners ng liga, kung dapat bang ilipat ang franchise sa Oklahoma City. Ang resulta, 28 ang bumoto ng yes, 2 lang ang nag-no. Ang 2 tumutol ay sina Mark Cuban ng Dallas Mavericks at yung owner ng Portland Trail Blazers na hindi ko na maalala yung pangalan. At doon na nagtapos ang isang era. Sa pagsisimula ng 2008-2009 NBA season, ang Seattle Supersonics ay opisyal nang naging Oklahoma City Thunder. Kaya hanggang ngayon, umaasa pa rin ang mga fans ng Seattle na babalik ang NBA sa kanila. At hindi mo sila masisisi. Para sa kanila, hindi lang basta team ang nawala, kundi isang bahagi ng identity ng lungsod. Pakiramdam nila, iniwan sila, tinraidor. May championship, may kasaysayan, may mga alaala. Tapos, bigla na lang binura. Kaya sa tuwing pinag-uusapan ng NBA expansion, isang pangalan ng hindi kailanman nawawala, ang Seattle. Dahil para sa kanila, hindi pa tapos ang kwento ng Supersonics. Naghihintay lang ito ng tamang panahon para bumalik. Sa usapang NBA expansion, 2 daw ang possible madagdag. Pero bukod sa Seattle, ang mga pinagpipilian ay Las Vegas, Mexico City, Montreal, Vancouver, Louisville at Kansas City. Pero para sa'yo, dapat bang mapasama ang Supersonic at muling ibalik sa Seattle ang sa tingin ng madami ay kinuha sa kanila? Paki-comment ng iyong opinion at paki-like na din ang video at baka naman, paki-subscribe na din ang ating channel para sa mga susunod pang NBA kwentuhan.